Alright, magandang araw po. Pag-usapan po natin yung komposisyon ng majority dito sa Senado. Meron po silang parang pare-parehong denominator eh. Sa 13 ito na majority nagsama-sama sa isang grupo, karamihan dito ay nakakaambang sampahan ng mga kaso o iba naman nakasuhan na. At kanina nga si Jinggoy Estrada naman ay formal na ngang kinasuhan. Malamang yan ay hinihintay naman ang pag-release ng warrant of arrest niya. Pero bago po yan, sana po ay mag-subscribe kayo, mag-like at mag-comment para magkausap-usap po tayo dito po sa aking munting channel. Balik po tayo doon sa komposisyon na majority sa Senado. Ito pong Senado natin ngayon, kakaiba po ito. Kasi po ako, political science graduate po ako. Matagal na po ako nakasubaybay sa takbo ng Senado, ng lower house, ng ating bicameral Congress. Ngayon itong nangyayari sa Senado, unprecedented po ito. Hindi ito pangkaraniwan, hindi ito yung mga nangyari sa mga nakaraan. Unang-una po, yung majority at yung minority, yung bilang po nila masyadong dikit. Sa pagkakataon niyang ito, yung 13 mayorya, kasi po para magkaroon ng majority, kailangan po 13 kasi 24 po ang senador. Sa 13 pong yan, yung isa, kumpirmado ng may warrant of arrest mula sa ICC. So, hindi na nagpapakita si Bato de la Rosa muli, kaya 12 sila. So, 12 laban sa 11. May quorum yon kasi 23 sila, pero kung tutusin, yung sitwasyon nila ngayon ay kakaiba dahil sa 12 natitira sa mayorya, halos siyam dito ay may nakaambang mga kaso na hindi po to pwedeng ikumpara sa, kasi po yung iba sinasabi pag Marcos ginigipit ang mga kalaban. Hindi po natin pwede ikumpara sa nangyari sa panahon ng 1970s at ng 1980s. Kasi yung mga kaso pong yun, yung panahon na yun, tungkol sa paglaban sa gobyerno, tungkol sa kinasuhan sila ng mga inciting to sedition, kung ano-anong mga rebellion na mga kaso. Pero sa pagkakataong ito, ang mga kaso nila plunder, mga pagdarambong. At etong kakatuwa dito kay may Marcoleta na projected niya na magaling siyang abogado at magaling siya sa mga rules. Pero yun ang projection niya. Pero siya mismo nagpahamak sa sarili niya. Paano? Sipin po ninyo kinasuhan o pinapakasuhan po ngayon siya. Nirekomenda na nakasuhan siya na plunder dahil sa tinanggap niyang 75 million pesos as a gift. Ito po galing din po sa bibig niya sa mga interview niya sa mga nakaraan. Ang sabi po niya doon, wala naman daw, kasi po unang reklamo sa kanya is election offense kasi tumanggap siya ng contribution na ganun kalaki. Ang sabi niya doon sa kanyang interview, kung maalala po natin, hindi naman daw yun contribution at wala po siyang nilabag sa election code. Kaya nga nung panahon na yun, dinismiss ng COMELEC kasi hindi nga yun nangyari sa panahon ng election period. Yun ay nangyari. Sabi niya, 3 date ang binigay na, January 2025. Bago nga naman pumasok dun sa period ng election na February. Natanggap na niya. Kaya sinabi niya, hindi yun contribution, kundi yun ay gift, regalo sa kanya, 3 pagkakataon. Ang mga nagbigay ay isa si Mike Defensor, 75 million ang kabuuan ng 3 pagbibigay. Alam po natin na si Mike ay nagbigay ng 30 million, yung isa naman ay 25 at yung isa ay 20 million. As a gift, wala daw hinihinging kapalit base to sa kanya. Kaya hindi niya daw dineklara ito sa kanyang SOSE or Statement of Contribution and Expenditures. Hindi niya dineklara yan dahil nga naman gift, yung 75 million. So nakalusot siya sa COMELEC. Nakalusot siya doon sa violation ng election code. Pero sumabit siya dahil din dun sa statement na yun. Dahil lumalabas, dahil hindi nga to sa election period, lumalabas, may plunder dun. May pagdarambong, Kasi 75 million, hindi pang karaniwan yun na binibigay at lalong walang kapalit yung hindi pang karaniwang binibigyan ng tao ng ganong kalaking halaga. Na lalo't nakaupo ka bilang kongresista na maaaring maging bias ka o magkaroon ka ng pag-killing
kung ano man ang maaaring ilapit sa'yo sa future dahil meron kang natanggap na malaking pera mula doon sa taong yon. Di ba? Bilang isang halal at bilang isang lingkod bayan, dapat maingat. Alam niyo po, etong mayoryang ito, kabilang si Marcoleta, ang sinasabi po natin dito, yung mga kaso nila kung bakit iba doon sa martial law noon, dahil ang mga kaso nila ay talaga namang sila mismo ang nagpahamak sa sarili nila. Halimbawa na lamang, eto si Jinggoy Estrada na tumarap na rin sa plunder case noong 2014, ay ngayon nahaharap na naman dito sa plunder case naman sa pagkakataong ito dahil sa flood control. Yung bang mga yan, bakit laging nasasangkot sa corruption issues? Kung walang, alam niyo po kasi, kung talagang alam nating bawal o illegal o hindi kayo dapat nakikideal sa mga ganyan, dapat hindi na kayo dumidikit pa doon sa mga ganyang klaseng kontrata. Paano ko po nasabi? Marami po tayong senador na matagal na sa Senado eh. Nandiyan yun sila Drilon noon, ngayon sila Kiko Pangilinan, sila Tito Soto, sila Ping Lacson, matatagal na itong mga senador eh. Hindi naman to nakasuhan ng mga corruption eh. Kasi siguro, maingat sila at marunong sila na alam nila na kapag alanganin ang mga kontrata, hindi sila basta-basta nakikideal. Maaaring katulad ng pork barrel ni Jinggoy dati, sabi niya, wala naman siyang kinalaman, basta nagbigay siya ng mga NGO, di umano, para pagbigyan ng pondo. Pero pag may pinag-uusapang malaking halaga, dapat magiging extra careful bilang isang halal na lingkod bayan. Ayan si Jinggoy at Marcoleta palang pinag-uusapan natin na ang mga kaso sa kanila sila rin naman na nagpahamak sa sarili nila. Kaya hindi natin pwede sabihin na pinupuntirya ang majority ngayon ng pamahalaan dahil sila nga ang gumawa ng problema nila eh. Diba? Si Marcoleta, daldal doon sa 75 million na hindi daw yun contribution sa kanyang eleksyon. Pero tinanggap niya 75 million sa 3 tao. Tandaan po natin, ang elemento ng plunder, yung ganyang kataas halaga at season, kumbaga consistent na nangyayari. Sa pagkakataon yan, 3 beses nangyayari sunod-sunod sa loob ng 1 buwan, kung di tayo nagkakamali, January 2025. 3 tao, magkakaibang araw, nagbigay sa kanya ng ganyang kalaking halaga, bagamat walang hinihinging kondisyon, maaaring maka-apekto yan sa mga susunod mong mga pagdidesisyon bilang kongresista ng panahon na yun, o maaaring maging senador sa pagkatapos ng eleksyon kung siya'y mananalo. Tapos, 2 po yan na pwedeng nakaharap sa kaso ngayon, asunto. At ang pangatlo, yung man of the hour, man of the day, si Bato de la Rosa, na hinahanap at tinutugis dahil sa kanyang warrant of arrest mula sa ICC. Ito ba'y gawa rin ng administrasyon? Hindi rin. Dahil sila rin naman ang sa dami nilang pronouncement sa media tungkol sa patayan, tungkol sa katapangan nila, sa pagpatay nila ng kung sino-sino mga tao. Alam niyo po, lahat po tayo kontra sa illegal na droga. Ako man, kontra sa illegal droga, never po akong tumikim yan at wala sa history namin na involved sa ganyan. Pero ang punto po natin, hindi po natin pinoproteksyonan o pinagtatanggol yung mga illegal na droga o mga taong nananamantala at nagpapamahagi, nagbibigay, nagbebenta ng mga ganyang klaseng produkto kasi tayo ay kontra sa droga. Pero ang punto rin natin, may due process po. Marami pong pagkakataon noon na balitaan natin na patay na lang. Hindi naman umabot man lang sa piskalya, patay agad. Tapos sa patunayan na hindi naman napatunayan na may sala. Meron pa nga nabalita noon na yun nga, yung si Kian, yung bata. Hindi po natin alam ng buong pangyayari. Pero ang punto lang natin, hindi nakarating yon sa hukuman. Hindi man lang nabigyan ng pagkakataon yung tao. Ano ba ang talagang sitwasyon? Hindi na drug test eh. Wala rin naman video nagbebenta ng droga. Pero pinagkaitan nila ng due process ng tao. At ngayon, sa pagkakataong ito, kailangan niyang harapin sa investigasyon. Ngayon, ibang usapin po yung ICC. Papaliwanag ko po sa mga susunod ko pong video yung patungkol sa ICC kung bakit bagamat hindi na tayo miyembro, dapat sumunod pa rin tayo bilang mga kasapi nung
binuo yung Rome Statute na yan, ano? Yung mga nakikisa sa Rome Statute yan on. Pero balik pumunta tayo dito sa issue ng majority. So sa 13 po, 3 na po yung napapaliwanag nating senador. So lalabas 10 na lang sila. 11 po yung minority. Sa pagkakataon ngayon, kapag itong 3 to ay hindi na makadalo, lalabas niyan ang minority ngayon, ang majority, bagamat din nila mapalitan ng Senate President dahil kailangan ng 13 votes, magagawa nilang baguhin ang chairmanship ng mga komite. Magagawa nila yan dahil sa botohan, lamang na sila may mga expected pa po tayong kakasuhan. Yung una pong 3 kasi yan yung mga kinasuhan o meron ng recommendation. Pero ang expected natin nakakasuhan naman, bukod dun sa 3, nasa majority pa rin. Si Joel Villanueva, nasabi ng ombudsman sa loob ata ng 2 linggo, sa darating 2 linggo, ay maaari ng kasuhan din. Tapos na ata ang kanilang mga pagproseso. Sa madaling sabi, 4 na ang posibleng mawala sa kanila. Hindi rin naman nagpapahuli. Isa pa, si Chis Escudero, pareho din. Tukol din sa flood control. Sinisi nga ni Chis Escudero si Martin Romualdez, pero mahirap kasing ipagtanggol din si Chis dahil nga siya ang nakaupong Senate President. Pareho sila nila Martin na dadaan din sa kanila at mababasa nila yung ang pipirmahan. Hindi po ba? Yan po ngayon, may 5 na tayong senador na posibleng maharap sa mabibigat na asunto. At non-bailable po yung mga yan. Kaya kulong yan. Yung magkapatid ng Villar. Itong magkapatid na Villar, marami din itong kaso. Si Camille, market manipulation sila, di ba? At hindi lang yung market manipulation, marami pa. Bukod dito kay Mark Villar, na baka nakakalimutan po natin, siya ang secretary ng DPWH. At yung nangyari itong flood control, kaya nasabi ni Diskaya, nagsimula ang malalaki ang pera nila noong 2016. Sa panahon ni BBM, pinaimbestigahan, pero nagsimula yan noong ganung panahon. Base na rin yan kay Diskaya na nakakulong ngayon. So lalabas po, ilan na po yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 na ang senador nila posibleng makakulong. 13 lang sila, 6 na lang. Yan ba ginawa ng gobyerno? Sila rin may gawa niyan Tulad nito. Ito pa kasunod. Robin Padilla. Gobyerno ba umipit sa kanya? Kalinaw-linaw meron siyang tinakas na pugante. Kalinaw-linaw na nag-aid and abet siya sa isang kriminal. Hinahanap ng batas. So, posible ang kasuhan at talong nga natin, pinapakasuhan na ng obstruction of justice. Di lang po natin alam kung papakasuhan din siya ng aiding and abetting. Kasi tumulong siya Tumulong siya sa pagtatago siguro o kung kasi ginawa nilang taguan yung Senado Hindi po ba? So, 8 na ho yan. At sa Alan Cayetano rin pala, posible rin. Pareho ni Robin Padilla dahil siya ang Senate President Siya nga umarbor na nasa Senate custody daw pero nakalabas. Anong klaseng pagbabantay yun? Nasa protection ka ng Senado, nakalabas ka. Anong klaseng pagbabantay yun? Siyam na. Ang pang-10, si Bongo. Malapit-lapit din si Bongo dahil sa ICC, pareho ni Bato de la Rosa. Lalabas po dyan, 3 lang matitira. Si Amy Marcos, si Pia, si Loren. Si Loren ipit dahil sa anak niya. Di po natin alam ang magiging epekto pa ngayon nito sa impeachment trial. Pero malinaw dito, etong majority yan, common denominator nila, puro sabit sila. Di ba? Puro sila may kinakasangkot ang mga, kung hindi man pandarambong, mga pagtakip sa mga may pananagutan na kailangan nila ngayong harapin. Yun lang naman yan Kailangan nila yung harapin, nangangailangan ng taong bayan ng sagot at nangangailangan ng taong bayan ng titindig doon sa mga ginawa nila na pagkakamali sa sambayanan. Hanggang dito po muna, may kasunod po ito, pag-usapan po natin yung ibang bagay sa susunod ko pong video. Marami pong salamat sa inyo. Don't forget po, mag-subscribe kayo, mag-like, mag-share. Marami pong salamat sa inyo.